Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ang dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay makakasama muna natin ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP dahil sa kumbaga ay nagkaroon ng push para maipasok po yung carpooling dito sa EDSA Carousel Bus Lane. Ito pong push na ito ay galing po sa ating MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Ngunit hindi ito masyadong sinang-ayunan, hindi lamang ng LCSP kundi maging ng Department of Transportation mismo o DOTR. At upang ating maunawaan kung bakit mas maganda po, kasi meron namang mungkahi para naman sa pagpapapasok ng double-decker buses sa EDSA Carousel Bus Lane, ay makakasama natin ngayon ang presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP, walang iba kundi si Attorney Ariel Inton. Attorney Inton, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Mas magandang tanghali po sa inyo at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, Attorney Inton, sa pagsama niyo po dito sa programa. Bago po namin kumbaga ay malaman mula sa inyo kung bakit inyo naman pong isinusulong itong pagkakaroon ng double-decker buses, ay gusto po muna namin malaman kung bakit tutol po ang LCSP sa panukala po from the MMDA na papasukin ang carpool o pribadong sasakyan dyan po sa EDSA Carousel Bus Way. Well, tingin po namin is hindi naman official na ini-endorse ng MMDA yung carpooling sa EDSA Carousel. Palagay ko isang personal suggestion lang yun ng General Manager Torre dahil even Chairman Artes of MMDA said na wala namang ganun na official na stand ang MMDA. No? Ang amin lamang pagtutol hindi dun sa carpooling per se, kung hindi dun padadaanin mo yung mga carpool vehicles sa EDSA Carousel Lane. Kasi yung EDSA Carousel Lane is a dedicated lane for buses. At hindi yan para sa private vehicles. Kapag pinapasok mo dyan yung mga carpool vehicles, which are, by the way, private, masisira na po yung programa. Masisira yung dispatching, no? At hindi mo na makokontrol yan. Mahirapan na yung mga enforcers i-control yan. Sasabihin, maraming, carpooling po kayo, may carpool kami. So, masisira po. So, ang DOTR at ilang mga transport groups, ganun din naman ang pahayag na okay ang carpooling pero wag sa EDSA bus carousel. So, yun po ang amin pong stand din na carpooling is a good suggestion, but it should not pass through the bus carousel lane, because the bus carousel lane
strictly for buses so that we can move more people rather than vehicles. Matanong ko lang din po, no, Attorney Inton, kasi although nabanggit nyo nga po na hindi naman ito talaga ang official stand ng buong MMDA per se, no, kundi galing lang po, no, kay GM Torre. Pero sa inyo pong pananaw po, no, diyan po sa LCSP, ito po bang minumungkahi na ito na carpooling sa EDSA Carousel Busway ay commuter-centric po ba o mas pabor po sa mga motorista? Ay, wala po tayo nakikitang kapaboran niyan pagka dyan po sa EDSA Carousel mo pinadaan. No? Carpooling, magiging pabor po yan sa pangkalatan, no? Sa pagka to decrease the volume of traffic. Pero pagka sa EDSA Carousel, wala pong ginhawa ang matutulot sa mga motorista o sa commuter. At dumako naman po tayo, no, dun sa naging suggestion naman po, no, from your end na yung mga double-decker buses naman po, no, yung ipasok dito sa EDSA Carousel Busway. Ano po ba yung mga advantages o kung meron man po na disadvantages kung ito po ang ipatutupad naman sa EDSA Carousel? Double-decker buses, hindi na po bago to sa Pilipinas, hindi na bago sa Metro Manila. There was a time during the 70s and early 80s, may mga double-decker na bumabiyahe, no, under the Metro Manila Transit Corporation. No? At mas marami na isasakay ito dahil siyempre dalawang palapag, no? Kaya mas marami isasakay. Ngayon, kaya naman namin sinuggest to dahil nga yun ang amin pong alternative dito sa nagsuggest ng carpooling sa EDSA Carousel. So, we suggested na instead of carpool vehicles yan, why not double-decker buses sa EDSA? Ngayon, sabi nila, there are parts of EDSA na hindi bagay yung double-decker because of the infrastructure. Ang amin naman sagot dyan, yung pong infrastructure ng EDSA hindi rin po angkop dati yan sa EDSA Carousel dahil sa gitna bumababa yung tao, so dinevelop, no? It was developed into such a way na magkaroon ng loading and unloading sa gitna, and then dinevelop, the government spent money for it para ma-develop at maging commuters friendly ang EDSA Carousel. So if that's the case, then why not develop it again o improve para po maka-accommodate ng mga double-decker bus. Yung po nagsasabi na mas marami sasakay, mas matagal, hindi po totoo yan. Kasi ang ini-envision nilang sakayan, yung pinto, yung makitid. But there are buses, double-decker buses with wide open doors yun sa gitna, no? So if this suggestion will be adopted by DOTR, they can already impose anong configuration ng mga double-decker ang papayagan nila sa EDSA. Now, again, if you go back in history, yung nga po mga buses na yan, even up to now, bumababa sa kanan dahil nasa kanan yung pinto, no? At saka pupunta dun sa kaliwa, no? Yun pala nga po kung we will be strict, hindi pa rin nga po angkop yung configuration. Dapat sana sa kaliwa bumaba yung mga tao. Pero we were able to adapt, di ba? Na-adapt na natin yan. Na-solusyonan. Nagkaroon ng mga bantay para maging safe yung mga bumababang pasahero. So, ganun din yung mga double-decker bus.
Ang importante is that there is an option to move more people, no, dito sa ating pong EDSA carousel. Attorney Inton, regarding this suggestion po no ng LCSP, ay nakakuha naman po ba kayo ng feedback at least from the DOTR o sa iba pang ahensya ng ating pamahalaan? Well, even the OTR years ago, yan din naman ang suggestion nila di ba? Not this present administration, but the past. No? At sabi ko nga, during the time of the Metro Manila development, the Metro Manila Transit, may mga double decker na. Di ba, yung mga love bus, ni-revive nila. So why not revive this also? So, wala kami nakikitang major obstacle para hindi to ma-adapt. At hindi lang naman sa EDSA carousel. You can use this sa iba pang mga biyahe, no? Para sa ganun, mas maraming masakay. Ngayon, sabi nila, delikado, baka matumba o ano what. Dahil meron, hindi, yung bilis niyan, hindi naman pwedeng ganun kabilis. Naputol ang ating komunikasyon with Attorney Inton. Tawagan lamang natin siya muli para makuha natin ang kabuuan ng kanyang response doon sa ating naging katanungan. Ayan, we're calling him again. Ayan, hintayin lang natin. Ayun, naputol tayo, Attorney Inton. Go ahead po. Yun nga po na dito ba sa Metro Manila, makakabiyahe ka ng mahigit sa 60 kilometers per hour sa pagka-rush hour. Di ba? I don't think na major obstacle din yung speed. No? At hindi lang yun. It's more enjoyable to ride the double decker. When you go to other countries, di ba, mas gusto pa nga dun ka umupo sa mas mataas. Attorney Inton, hindi ko na masyadong kukunin ang inyo pong oras, pero syempre para sa ating mga commuters na nakikinig sa atin ngayon, ano po ba ang mensahe ng LCSP sa mga commuter na kumbaga ay maaaring makinabang po kung sakali man maipatutupad ito pong suggestion ng inyong grupo na magkaroon na lamang ng double-decker buses sa EDSA Carousel Busway. Go ahead po. Well, sa ating mga commuters, ginagawa ng pamahalaan yung kanila pong makakaya para maging maginhawa yung biyahe ng ating mga commuters so that we can attract car owners to shift to public transport and not the other way around. No? Kasi ng mga commuters, syempre, pag nakikita nila napakahirap sumakay sa public transport, will shift to private-driven vehicles. No? At hindi makakaigil sa kalye yun kung sakali. With that po, maraming salamat po Attorney Ariel Inton sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Salamat po na marami. At ating pong nakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang presidente ng Lawyers for Commuters Safety and Protection o LCSP, walang iba kundi si Attorney Ariel Inton. Dumako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, mga lumang polisiya na ipinatutupad sa mga government transaction na nagpapahirap sa mamamayan at pampagulo lang, dapat nang palitan ng makabagong sistema ayon yan mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangang dapat nang imodernisa ang mga luma ng sistema sa pagbibigay ng serbisyo publiko habang pinabibilis ang digitalization. Sa pinakahuling vlog ng Pangulo, sinabi nitong kanilang nakikita sa balita at naririnig mula mismo sa ating mga kababayan ang kanilang mga reklamo sa mga polisiyang ipinatutupad na anyay dapat nang baguhin. Gayud ng Pangulo, kailangan padaliin ang pamumuhay ng mga Pilipino at ang sistemang iniimplementa sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko ay ginhawa dapat ang binibigay at hindi sakit ng ulo. Ilan sa mga inihalimbawa ng mga outdated o lipas ng polisiya ay ang paghihingi ng ID para makapag-apply ng iba pang ID, pagpapasagot ng napakaraming form na pare-pareho lang naman ang inihinging impormasyon at ang pagre-require ng face-to-face transaction na maaari namang isagawa sa digital na pamamaraan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sangkatutak ng mga form na pare-pareho naman ang hinihiling na impormasyon. Physical appearance sa mga transaksyon na pwedeng digital na. At marami pang iba na pampagulo lamang. Tanyag tayo sa polisiyang kailangan ng ID para mag-apply kumuha ng ID. Isang refleksyon ng manapakasumang sistema. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Energy o DOE pinangunahan ang mas pinabilis na net metering registration para sa paggamit ng sariling renewable energy sa kanilang tahanan. Narito si AJ Ignacio para sa balita. Good news para sa ating mga kababayan na nais maglagay ng renewable energy sa kanilang mga tahanan dahil sa tulungan ng whole of government approach ng national government ay pinaikli na ng Department of Energy ang net metering na sa pag-apply ng own consumed renewable energy sa kanilang mga tahanan. Ayon sa DOE, ito ay sa kabila ng direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at palawakin ang net metering program. Pinabilis na ang serbisyo para sa mga Pilipinong nais gumamit ng sariling renewable energy. Sa pangunguna ng Department of Energy at sa pamamagitan ng whole of government approach kasama ang DILG, DPWH at Energy Regulatory Commission o ERC, mas pinaikli na ang proseso ng permits at pinasimple na ang mga requirements at pinalawak ang benepisyo para sa mga consumer. Bilang dagdag na tugon sa panawagan ng Pangulo, naglabas ang DOE ng supplemental policy na mas magpapalakas sa benepisyo ng net metering. Mananatili na sa end users ang renewable energy certificates na maaari nilang ipagbili at maaari ring pagsamahin ang net metering credits sa mas maraming accounts para malaki ang maigtipid ng bawat mag-a-apply ng net metering. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Transportation o DOTR, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Quezon City LGU sanipuwersa para sa maayos na daloy ng trapiko sa EDSA habang itinatayo ang MRT-7 Turnback Girder na tatagal ng ilang buwan. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta dahil sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa mga panulukan ng EDSA North Avenue at EDSA West Avenue. Sinimulan na kasi ang pansamantalang pagsasara ng kalsada sa naturang mga lugar upang bigyang daan ang Turnback Girder launching activity ng MRT-7 na isinasagawa ng Department of Transportation at SMC Mass Transit 7 Incorporated. Bahagi ito ng konstruksyon ng istruktura kung saan pagmamaniobra o mag-U-turn ang tren ng MRT-7 na ang linya ay mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Abiso ng Quezon City Government sa northbound ng EDSA tungong Balintawak, 2 lane ang isasara 24 oras kada araw mula February 1 hanggang May 8. Nagkakaroon din ng road closure sa EDSA northbound sa mga piling gabi
mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Samantala, sa southbound lane naman tungong Cubao, 2 lane ang isasara 24/7 mula February 15 hanggang May 18. Magpapatupad din ng road closure sa buong EDSA southbound sa mga piling gabi na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sa oras ng mga road closure, ipapatupad ang zipper lane upang makadaan pa rin ang mga sasakyan sa mga apektadong direksyon ng EDSA. Kaugnay nga nito, hinihiling ang pangunawa at pasensya ng mga motorista at commuter. Tiniyak naman ng Quezon City Traffic and Transport Management Department, MMDA, at ng DOTR ang kanilang koordinasyon para sa maayos na daloy ng trapiko sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi basta-basta matatanggal ang isang empleyado sa kanyang trabaho dahil sa pagkakaroon ng Security of Tenure. Ngunit ayon kay Commissioner Hernan Nicdao ng Workers Sector 5th Division sa National Labor Relations Commission o NLRC, maaaring matanggal ang empleyado kung mayroong just at authorized causes o dahil sa sakit. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Commissioner Nicdao na kabilang sa mga just causes ay ang pagkakaroon ng serious misconduct sa trabaho, habang kabilang naman sa authorized causes ay ang redundancies, retrenchment at retirement. Yun pong just causes, ito po yung masasabi nating kasalanan ng empleyado kung bakit siya matatanggal. Halimbawa po, meron siyang ginawang serious misconduct, nanuntok ng kanyang kasama sa trabaho, yung mga ganung tipo po, or kung mag-absent ay mga tipong 8 beses sa loob ng mga mahigit 10 beses sa loob ng isang buwan, yan po ay serious misconduct. Kung siya po ay may gross and habitual neglect of duty, hindi ginagampanan yung trabaho na kung saan siya dapat ay kung bakit siya sinuswelduhan, ay maaari rin po siyang matanggal sa trabaho doon. Meron rin naman po yung ikalawa, yung authorized causes. Ito po ay kadalasan hindi naman po sa kasalanan, or hindi nga po kadalasan, talaga pong hindi kasalanan nung manggagawa kung bakit siya matatanggal. Halimbawa po yung tinatawag na redundancy. Kung halimbawa pong sobra na po sa requirement ng kumpanya ang dami ng empleyado, nagiging redundant po yung ilang mga empleyado, at yung mga nare-redundate na tinatawag ay maaari nang tanggalin na rin sa trabaho. Yun pong retrenchment. Halimbawa po, nalulugi ang kumpanya at kailangang magbawas ng gastusin ng kumpanya, at dahil dyan, may ilang mga empleyado na matatanggal sa trabaho to keep the company afloat. Yan po yung tinatawag na retrenchment. Maaari rin pong matanggal sa trabaho ang mga taong maapektuhan. Alaan ni Commissioner Nicdao, kailangan na mayroong patunay muna mula sa isang lisensyadong health professional kung tatanggalin ang isang empleyado dahil sa sakit. Doon po sa disease, ang kailangan po ay mapatunayan na yung ng isang competent na public authority sa health. Halimbawa po yung doktor ng DOH na yung isang empleyado ay maaring mahigit sa 6 na buwan ay hindi na makakapagtrabaho, maaari na po siya tanggalin, or yung kanyang health will be at risk, or even yung health po ng mga kasama niya sa trabaho. Halimbawa po, kung halimbawang TB. Commissioner Hernan Nicdao ng Workers Sector 5th Division sa National Labor Relations Commission. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, maaaring ma-reinstate sa trabaho ang isang empleyado o mabayaran ang back wages nito
kung mapapatunayang nagkaroon ng illegal dismissal mula sa panig ng kanyang employer. Ito ang binahagi ni Commissioner Hernan Nicdao ng Worker Sector 5th Division sa National Labor Relations Commission o NLRC sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ani Commissioner Nicdao, kapag naghain ang empleyado ng demanda sa NLRC at siya ay nanalo, may mga pagkakataon na mas pinipili na lamang nito na kunin ang separation pay dulot ng ilang mga kadahilanan tulad na lamang ng lamat sa relasyon sa pagitan ng empleyado at employer. Yung pong iba, ayaw na po ng reinstatement, ang gusto po nila mabayaran na lang ng separation pay. Kasi halimbawa, ayaw na po nila ron sa trabaho nila or talagang meron na bang strained relationship dun sa mga partido, then magpapabayad po sila ng separation pay. Samantala, sinabi ni Commissioner Nicdao sa kaparehong panayam na bilang attached agency ng Department of Labor and Employment o DOLE, mandato ng NLRC na ipatupad ang tinatawag na Single Entry Approach o SENA kung saan susubukan munang pag-aregluhin ang empleyado at ang employer nito. Doon po yung sa request for SENA, para pong barangayan lang po yun. Okay. Wala pa pong judgment kung sino ang tama or kung sino ang mali. Itratry po ng ating mga siyado na tinatawag or yung SENA officers, desk officers po yun, single entry approach desk officers, na pag-aregluhin yung dalawang partido. Kasi yun po yung kumbaga win-win situation po yun sa bawat partido eh. Commissioner Hernan Nicdao ng Worker Sector 5th Division sa National Labor Relations Commission. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, isang pag-aaral mula sa US Centers for Disease Control Prevention o CDC ang nagsasabing madalas makaranas ang mga persons with disability o PWD o individual na mayroong kapansanan ng mental distress kaysa sa mga individual na walang kapansanan. Noong taong 2018, tinatayang 17.4 million o katumbas ng 32.9% ng mga adult with disability ang nakararanas ng frequent mental distress. Sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni Jen Jokno, isang deaf at co-founder ng Hand and Heart Social Enterprise, na mas madalas na nakararanas ng mental distress ang mga PWD dahil kulang ang mga nagpaparamdam sa kanila ng pagmamahal, pag-aaruga at pagsuporta. Aniya, isa sa mga nag-empower sa mga PWD sa aspektong ito ay ang mabigyan sila ng employment o trabaho. Tumataas kasi ang kumpiyansa at natutuwa ang mga PWD kung nakakapag-ambag sila sa pamilya at higit sa lahat sa lipunan. Marami po sa PWDs natin ang may depression or mental health kasi kulang po yung ng love, ng care, ng support. Kaya nagiging depressed and syempre very limited po ang opportunities. Pero ngayon na dumadami po yung opportunity, syempre tumataas po yung kanilang confidence. Nagiging excited po sila, nagiging passionate po sila magtrabaho, nakikigiging passionate po sila na mapakita yung kanilang skill, passionate na matuto ng maraming bagay, at lalo po nilang nakita na equal sila sa hearing. No, na pareho lang po sila sa ating lahat, na pare-pareho lang po tayong human beings. No? And so, yan, and I guess gusto ko nga pong i-focus na kung ano pong gusto natin bilang typical person, syempre yun din po yung gusto nila, no? Kung gusto po natin na nade-develop tayo, na tayo po ay kasali, 'di ba? Ayun po yung mga basic na pangangailangan natin emotionally. Syempre yun din po yung gusto nila. Nakakadagdag lang na syempre naka-experience po sila ng discrimination, ng mas matagal po sila magkatrabaho. So nakakadagdag po talaga yun sa depression. So we actually make them more confident, courageous, no, na lumalakas po yung loob nila, na hindi sila matakot na mag-approach sa hearing world sa mundo natin. Dahil kaya na makita nila na kaya nilang mag-interact sa mga kagaya natin at nade-develop po yung kanilang isipan and make them more passionate about work. Okay.
para at lalo po nilang nakabibilib yung sarili nila, no? And of course, pag nagkakatrabaho na po sila, they're actually able to help their families. Malaki pong katuwaan sa amin pag sinasabi ng magulang na sila na yung tumutulong sa groceries, no? Siyempre, excited din po sila to become contributing members of their families and the community, no? Jen Jokno, isang deaf at co-founder ng Hand and Heart Social Enterprise. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mas marami ng kumpanya ngayon ang nagsusulong ng inclusivity at diversity pagdating sa pagkuha ng mga empleyado hindi lamang sa business sector kundi maging sa human resource. Patunay ito ng pagpapahalaga ng lipunan sa potensyal ng mga persons with disability o PWDs at kanilang ambag sa pamilya, sa trabaho at sa komunidad. Pahayag ni Elise Go, Business Development Manager at co-founder ng Hand and Heart sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service, nakikipag-ugnayan ang mga ito sa pribadong sektor maging sa ahensya ng pamahalaan tulad ng National Council on Disability Affairs o NCDA at Department of Labor and Employment o DOLE para sa pagbibigay ng trabaho sa mga PWD. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa National Institute of Health o NIH National Library of Medicine, ang employment o pagkakaroon ng trabaho ay nakikitang nakatutulong sa pagpapaganda ng mental health ng mga PWD. Well, of course, it will start from the top management, no, na gawin pong corporate agenda ang diversity and inclusion, no, na tayo po ay magpapasok ng diverse talent sa ating kumpanya, no, to become a policy, to become part of the agenda. Syempre, titingnan din po natin yung ating workplace, kung yung ating workplace ay accessible sa ating mga may PWD, kagaya ng naka-wheelchair or yun pong ating deaf na safe po para sa kanila yung ating environment. So those are parts. And then if our PWDs are already in the company, of course, the social aspect na kahit lunchtime lang po, magkukwentuhan, magpapaturo ng sign language, no? Part of what we do is, bago po sila mai-onboard, we do deaf awareness or disability sensitivity training para po sa mga co-workers na maraming tanong. Siyempre, malaki po yung bagay na paano, di ba? So, we do 2 hours deaf awareness workshops and disability sensitivity awareness workshop para po sa core workers na may kasama na pong basic sign language. No? So, mga ganun po. For the deaf, we can include interpreters during meetings, mga ganyan. Largely kami po yung nag-initiate to knock on the doors of companies, no, to give employment for our PWDs. Of course, on research and doing some research, we get data from, let's say, the NCDA, no, we get those data. Sa DOLE naman po kasi, nandiyan naman talaga yung mga batas natin. Actually, on the government side, it says at least 1% of a company should, at least 1% of every 100, no, dapat PWD po yung nakalaan na trabaho, na may nakalaan na trabaho, mga ganun. But, marami po kaming collaborators na fellow advocates, no, na organization. So we usually partner with them for activities, no, or grant proposals, mga ganyan po. Elise Go, Business Development Manager at co-founder ng Hand and Heart. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinaliwanag ng Civil Aeronautics Board ang mga pangunahing salik o factors sa mataas na presyo ng tiket sa eroplano. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service,
Sinabi ni Executive Director Carmelo Arcilla na isa sa mga dahilan ng mataas na presyo ay ang ipinatutupad na revenue management system kung saan tumataas ang presyo habang naubos ang upuan at ang mga huling bumibili ng tiket ang karaniwang nagbabayad ng pinakamahal. Dagdag na paliwanag ni Arcilla sa mga paliparan tulad ng Siargao at Basco na may maliit na runway, maliliit na eroplano lamang ang kanilang naseserbisyohan dahil sa mas kakaunti ang mga pasaherong naghahati sa gastos. Sa kabila niyan ay naging matagumpay ang pakipag-usap ng Department of Transportation o DOTR sa mga major air carriers gaya ng Philippine Airlines at Cebu Pacific. Prioridad aniya ng pamahalaan ay palawakin ang serbisyo ng mga paliparan lalo na ang mga runway upang pababain ang pamasahe sa eroplano. The bigger configuration aircraft versus a 72-seater aircraft, the bigger configuration aircraft, you're able to distribute your cost to a bigger passenger base. And so, that's a reality. So the program that has been adopted by the government is to improve or expand the runways in those airports. So as you mentioned earlier, we confirmed that Antique has been extended to 1,800 and Busuanga is already in the process. I mean, it's almost done. And then Siargao and even Basco, the technical requirements are already being evaluated. So we are going there to make the operations more efficient. Ni Carmelo Arcilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nagtutulungan na ang Department of Transportation o DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines para sa pagpapalawak ng mga airport runway sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay sa gitna ng panawagan na pababain ang presyo ng tiket sa eroplano. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Civil Aeronautics Board Executive Director Attorney Carmelo Arcilla na papalawakin nila ang kapasidad ng mga maliliit na airport runway sa buong bansa upang ma-accommodate ang mga malalaking passenger aircraft kagaya ng Airbus 330. Ayon pa kay Arcilla, mas malaki ang eroplanong kayang serbisyohan ng isang airport, mas maraming pasahero ang maisasakay na makatutulong sa pagpapababa ng passenger cost. Kasabay ng pagpapalawak sa kapasidad ng mga airport runway ay pinag-aaralan na rin ang pagkakaroon ng operasyon sa gabi ng mga paliparan na isang game changer upang mapataas ang efficiency at mas maraming pasahero ang makapasyal sa mga local tourist destinations. The Department of Transportation, the Civil Aviation Authority of the Philippines are now hard at work implementing these programs of extending the runways, which is very critical for bigger aircraft operations and also for the night rating, making the smaller airports night capable. So there will be more flights and there are more flights and there are bigger aircraft, then it will reduce the cost of operation. Inig ni Civil Aeronautics Board Executive Director Attorney Carmelo Arcilla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bibigyan muna natin ng daan ang Malacanang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Narito na po ang Malacanang press briefing. Mas mabilis na proseso ang bayad, mas maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan din ang magandang koneksyon at ugnayang national at lokal na pamahalaan para mabantayan at matapos ang mga infrastructure projects. Karugtong nito, ilang araw matapos mag-utos ang Pangulo sa mga ahensya na i-monitor ang kanilang mga proyekto,
pinaigting na ng Department of Agriculture ang pagbabantay sa kanilang farm-to-market road projects. Ito'y para siguruhin na totoong mararamdaman ng mga magsasaka at mangingisda ang mga magagandang kita mula sa mas mababang production cost. Ang hakbang na ito ng DA ay pagtalima sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas masinsin ang pagtutok sa mga proyekto ng pamahalaan, kahit sa anong ahensya pa man. Ang pagbabantay sa progreso ng farm-to-market roads ay responsibilidad ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ng ahensya. Dadaan sa masusing pagsusuri ang mga proyekto upang siguruhin na nasusunod ang wastong engineering standards at consistent sa pagkakagawa ng mga ito. Bantay pondo tungo sa progreso. Yan ang mithiin ni Pangulong Marcos Jr. para sa ikabubuti ng ating mga kapwa Pilipino. Mga polisiyang nagpapagaan sa buhay ng mga mamamayan, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Sa isang video message na inilabas kahapon, nananawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sambayanan na makiisa sa pag-aayos ng mga polisiya ng bansa. Aniya, kailangang pagaanin ng gobyerno ang buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, panahon na upang baguhin ang mga dating nakagawian o mga polisiyang hadlang sa ikagiginhawa at ikauunlad ng buhay ng ordinaryong mamamayan. Dagdag ng Pangulo, kailangan ng rebisahin ang mga patakaran na nagpapabagal at nagpapahirap sa mga government transaction gaya ng pag-require ng ID para mag-apply ng bagong ID, pag-fill out ng duplicate copies ng mga dokumento, at ang physical appearance requirement para sa mga transaksyon na pwede sanang gawing online. Ilan lamang ito sa mga nabanggit na outdated policies na dapat nang ayusin. Kaya naman isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang digitalization efforts ng pamahalaan gaya ng mas malawak na paggamit ng eGov app para sa ibang online government transactions. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga magagandang solusyon na ipinapatupad na ng ahensya ng pamahalaan gaya ng pagkansela sa license confiscation at pagkilala sa digital driver's license ng LTO. Ang 50% discount sa beep cards ng LRT at MRT para sa mga estudyante, senior citizens at mga PWD. Ang pagpapalawig ng zero balance billing para sa middle class at ang family discount tuwing linggo at libreng wifi sa mga istasyon ng LRT at MRT para laging konektado ang mga Pilipino. Malaki ang pagbabagong bitbit ng people-centered policies sa bansa dahil sa itong hakbang tungo sa mas responsable at protektibong sambayanan. Kaisa ng mga Pilipino ang Pangulo sa pagsusulong ng mga patakaran na magpapagaan sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, inaanyayahan ng lahat na magbigay ng kanilang mga suhestyon sa gobyerno naway makilahok tayo sa pagpapanday ng mga angkop na polisiya para mas maunlad na bagong Pilipinas. Isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong polisiya, polisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Kailangan natin tutukan ang mga lumang polisiya na nagpapabagal at nagpapahirap sa mga government transaction sa ease of doing business. Isa sa pinagtutuunan natin ay ang eGov app at digitalization ng government system. Maraming masosolusyonan na problema ito. Halimbawa, sa LTO, wala nang confiscation ng physical ID. Recognized na digital license. Zero billing policy para maisama natin yung itinatawag na middle class. Free fast wifi sa lahat ng bus at saka tren. Habang naghihintay kayo, makasakay at least makapag-internet na mabilis. Siyempre, tandaan natin na sa kabila ng pulisiyang inilalatag natin, ito dapat ang nagtutulak sa atin mga maging mas mabuting Pilipino. Pamumuhunan ng mga foreign investors sa Pilipinas.
nagpapatuloy sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaking investment at mas maraming trabaho ang aasahan ng taumbayan sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr. Kaninang umaga ay opisyal na binisita ni Global CEO at Mitsubishi Corporation President Katsuya Nakahashi ang Pangulo sa Malacanang. Ang kanyang pagbisita ay bahagi ng pakikipag-ugnayan sa Mitsubishi sa gobyerno upang isulong ang mga pamumuhunang maglalayong maglikha ng mas maraming trabaho. Layunin din itong mapabilis ang pagkumpleto ng mas maaasahang mga subway at riles ng tren at mas mapapalawak ang malinis na wind energy sa mga lalawigan. Isa rin sa mga napag-usapan ang mga hakbang na naglalayong palakasin ang digital services na nagpapadali sa araw-araw na transaksyon ng mga Pilipino. Sa nasabing meeting, muling nagpaabot ng kumpiyansa ang Mitsubishi sa masiglang ekonomiya at patuloy na pag-invest sa bansa, lalo na sa sektor ng enerhiya, infrastruktura, manufacturing at financial technology industry sa bansa. Para sa Pangulo, ang ganitong mga hakbang ng foreign investors na patuloy na magnegosyo sa bansa ay nagpapatunay lamang na walang patid sa pagtitiwala ng mga malalaking kampanya na mag-invest sa Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, quick reaction lang po sa naging development today ng impeachment proceedings versus the President. The House Committee on Justice found the two complaints sufficient in form. So that's the process. We have to respect that. But, ma'am, quick follow-up lang. Is the Palace confident that these two complaints will not be sufficient naman po sa substance, given na may separate briefing po sila regarding this? Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansya siya sa sarili niya. Salamat po, ma'am. Sunod po na katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, unahin ko na po yung sa Mitsubishi. Meron po bang particular request ang Mitsubishi on the CARS program? Walang detalye na pag-usapan pero siniguro naman ng Pangulo na pag-usapan po ito. Pero siniguro po ng Pangulo at kumbaga kanya pong in-stress na ang importance ng program ng CARS at meron po na pondo para sa nasabing programa. And with regards naman po sa future investments, nagbigay po ang Mitsubishi ng figures, initial figures on how much investment will they pouring in? Sa atin po ngayon ay ibibigay ko na lang po sa inyong update at kapag ka po naibigay na po sa akin ito. Okay, ma'am. Next question is, the First Lady was in a photo with Chinese Ambassador Jing Quan a day after President Marcos denied calls to declare the envoy persona non grata. How would you, not to pala, sorry. How would the palace weigh things because the call to declare China's envoy unwanted came from the Senate and other government officials? And how would palace react on calls of these lawmakers at hindi ba ito magre-resulta ng political impasse between the legislative and the executive? Una-una po, kung dumaluman ang ating unang gilang sa mga public curricular event, hindi po ito nagre-reflect ng policy direction at hindi po ito nalilink sa anumang diplomatic matters. At alam naman po ng mga mambabatas na ang Pangulo po ang siyang mayroong authority kung magpapadeclare man ng isang tao ng persona non grata. So alam po nila yan at wala pong masasabi na political impasse. The issue naman po nung i-continue nila tackling it in term with the resolution to declare Ambassador Quan as still
persona non grata? May kanya-kanya po kasing opinyon. Ang Kongreso po ay may sarili silang mga activities na hindi naman po sa saklaw ng Pangulo. Pwede po nilang ituloy yon kung yun po ang nakikita nila. Pero sa Pangulo po, alam po natin na ang polisiya po ng Pangulo at ng DFA ay maganda pong pag-uusap, diplomasya para sa mga ganitong usapin sa bansang China. Thank you. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, sa post ng Chinese ambassador, sinabi niya he had a pleasant conversation with the First Lady. What can you tell us about the conversation? May binigay po bang detalye sa inyo kung ano na pag-usapan? Hindi po tayo kasama sa nasabing affair. So kung ano po yung napag-usapan nila ay wala po tayong personal na knowledge. At hindi pa rin po ito na ipapaabot sa atin ng unang ginang. But would this meeting, would this pleasant conversation lead to a de-escalation of the ongoing word war between the legislators and the Chinese ambassador? Alam naman po kasi ng bansang China na ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So naramdaman po yan ng China malamang, kaya po hindi lang po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Salamat po. Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we get a fresh comment lang from the palace on the 2 new impeachment complaints against VP Sara Duterte this morning? If I may, Yusek, the complaint delves into the Duterte's behavior during deliberations on the 2026 budget. It echoed the earlier allegations on culpable violations of the Constitution, and now it includes the affidavit of detainee Ramil Madriaga. I believe they are the same, almost the same allegations made even before when the first impeachment complaint was filed. So nothing new, or maybe a little, few. But even if we do not have any hand, we are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. Yusek, just a follow-up. Hindi po ba nababahala yung Malacanang na with these simultaneous impeachment raps against the 2 highest officials of the land, it may signal political instability to the international community as warned by Senator J.V. Ejercito? Una ko na pong sinabi, ang pagsasampa po ng impeachment complaint laban po sa Pangulo, hindi Pangulo lamang ang maaapektuhan nito, kundi ang buong bansa at pati ekonomiya. So nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa sa kanya hindi para sa sarili niya, dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Salamat po. Para po sa huling katanungan, Chloe Fana, Business World. Good afternoon po. Yusek, follow-up lang po dun sa opening statement nyo regarding dun sa contractors. May figures po ba tayo kung magkano yung kailangan bayaran ng mga agencies sa mga private contractors? Kasasabi lang po yun ng Pangulo nung Friday sa meeting with the economic team. At yan po ang una niya pong inutos. Dahil sinabi po ng Pangulo na let us move forward. So kailangan pong paigtingin na, pagandahin na po, gumawa ng lahat ng paraan para maiangat ang ekonomiya ng bansa. At isa po ito sa inuutos ng Pangulo na mabayaran na po ang mga kontraktor na naging maganda at hindi naging pasaway ng mga kontraktor para sa bansa. At isa po ito na kailangang iutos para po muling sumigla yung industriya patungkol sa infrastruktura. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Good afternoon po, Yusek. May we get Malacanang's reaction to Makabayan Bloc's pronouncement this morning that they endorsed the impeachment complaint because PBBM is allegedly the biggest fish in this organized plunder. And they also likened PBBM to his father and said, like father, like son. May mababago pa po ba sa mga sinasabi ng mga Makabayan Bloc? Madali po kasing magbintang, madaling magsalita sa harapan ng media, sa harapan ng kamera. Pero ang mahirap po dito ay patunayan ang kanilang pagbibintang. Hindi na po ibig sabihin na sila po ay hinahayaang magsalita at meron silang freedom of expression, ay maaari na po silang magsalita ng basta-basta nang walang anumang ebidensya. So, for us, irrelevant.
Salamat po. Last follow-up po, Samuel Medanilla, Business Mirror. Ma'am, mag-follow up lang po ako regarding rin po dun sa contractors. Bali stall po ba dun sa mga completion ng infrastructure or slowdown sa completion ng infrastructure projects last year, yung delayed payment or yung hindi pagbayad dun sa mga contractors last year? Sa atin po, nung nadinig po natin sa meeting, dahil may mga napag-ingatan po kasi ng Pangulo ang pondo. Hindi po agad naglabas ng bayad ang pondo sa ilang mga kontraktor habang binubusisi po yung mga gumawa ng tama at yung mga ghost projects o mga substandard na mga proyekto. So ngayon po ay pinabubusisi na ng Pangulo lahat ng mga maaayos na naging trabaho, bayaran po agad. May timeline na lang po ba? Within the month po ba yung payment or... Depende po yan. As soon as possible, yun po ang gusto ng Pangulo. Dapat maayos lang po yung mga papel. Kung nakita po nila na walang problema yung proyekto, kailangan bayaran. Thank you po. Salamat po. Ino po huling katanungan, Yusek. Maraming salamat. Pilipinas, ASEAN ready na. Pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang mga ahensya ng pamahalaan na may direktang tungkulin sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Kasama sa mga dumalo ng meeting sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque, DICT Secretary Henry Aguda, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOST Secretary Renato Solido at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Napag-usapan na sa pagpupulong ang mga hakbang na magpapatibay sa panawagang ihatid ang direktang pakinabang sa ekonomiya sa sub-region. Nais din ng Pangulo na mabigyan ng focus ang pagtulong sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM para sa idaraos na BIM Iaga ng ASEAN Summit at isa pang mga mamahalagang paksa. Sa ngayon, puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng Pilipinas para sa paparating na ASEAN Summit. At bago po tayo magtapos, nakatakdang makipagpulong si National Museum of the Philippines o NMP Chairperson Andoni Aboitiz kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon. Gaganapin ang pagpupulong sa Malacanang kung saan inaasahang pag-uusapan ang mga detalye kaugnay sa proposal ng NMP para sa bagong Rizal Exhibition Hall. Layunin ng pagtatayo ng nasabing bulwagan na maipakita sa publiko ang interes ng pambansang bayani sa fine arts, anthropology, at natural sciences sa pamamagitan ng exhibitions, educational activities, at public programs. Naglalayon din itong pataasin ang visitor capacity sa NMP Complex. Maliban dito, nakatakda ring magkaroon ng 2 magkakahiwalay na private meetings ang Pangulo sa palasyo ngayong hapon. Patuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo bilang tugon sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan at sa mamamayang Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. At inyo pong nasubaybayan ang Malacanang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Dadako na tayo sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pumunta muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 5 sumukong katutubong AGTA sa nagtipunan Quirino nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Agtultuloy ti panagtulong ti gobyerno kadagiti sumugsuko akamang ti New People's Army wenno NPA iti probinsya ti Quirino.
Lima nga agta asigod na impluwensya ang Kumiting Rehiyon Cagayan Valley winu KRCB ti mawat ti 7,000 pesos sa cash assistance iti tumunggal may sa kadakwada manipod iti lokal a gobyerno ti nagtipunan. Malaksid iti cash assistance nakaawat pa dagiti former rebels at taga Sitio Lagun Barangay Disimungal ti food packs manipod met iti Department of Social Welfare and Development. Sigon kini Second Lieutenant Donnie Bingpetal Corin, Civil Military Operations Officer ti 86th Infantry Battalion Philippine Army, ti panagsukod ket resulta ti naingat a peace and stability operations ti batalyon nga aganda ta maisubli dagito iti komunidad ken matulungan da nga agbiag ana urnos ken natalna. Imbunannag ni Petal Corin na tinaited a tulong ket malaksid pay dagiti benepisyo babaen met ti Enhanced Comprehensive Local Integration Program ti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Naamuan aganda dagiti makakanigi da grupo nga i-recruit dagiti katutubo nga agtatapnon aramatan da mangisuro kadagiti dalanda nga aglemeng wenno mapan kadagiti nasulinag aluglugar ken kabanbantayan. Manipod syudad ti Dugay-Garaw dayti ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City Robotics at Manufacturing Facilities ng TESDA Seasite pinasinayaan. Ang kabang ulat ihati naman sa atin ni Jong Munar. Naluktaran ti Robotics ken CNC Manufacturing Facilities iti Technical Education and Skills Development Authority Cordillera State Institute of Technical Education Main Campus Annex sa Jailuacan, Baguio City. Itay nabiit babaen iti panagiduulo ni TESDA Secretary Jose Francisco Kiko Benitez. Itinaso nga pasilidad ti amang marka itinapateg nga nagpuanan itinaso nga training center para ti panakaitandudo iti Industry 4.0 ang nakaangkla ti skills training iti Region Cordillera. Nailawlawag at robotics ken CNC manufacturing area ket na disenyo kas maysa nga advanced training environment nga agserbi nga rangtay iti traditional machining ken modern industrial automation. Babaen tinaso nga pasilidad ket may paayan iti estudyante iti hands-on exposure iti computer numerical control machining robotics ken smart manufacturing systems nga iso tegdaba nga mararamat para iti industrial production settings. Inyunay-unay ni Secretary Benitez iti akem ti DESTA iti panangsolbar iti skills mismatches kas tamat iti panangisagana kanag iti sumarsarano nga agtrabaho rason na masapol nga mapasaya at dagiti pasilidad iti training center. Impakamo ti Secretary nga iti daytoy nga tawen iti TESDA ti nakasagana ang mga jaya iti minimum nga inam nga gasot nga ribo aging gana 7 gasot nga ribo nga scholarship slots iti intero apagilyan. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac Tourist Assistance Center Project umabot na sa National Shortlist ng Department of Tourism o DOT. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nag-abot sa national level evaluation ang proposed Tourist Assistance Center ng LGU Virac Tourism Office, makalihis ining ma-shortlist asin mairekomenda sa National Tourism Champions Challenge Committee kan Department of Tourism. Enot na pigbisto ang proyekto kan DOT Region 5 kan December 14, 2025 asin pig sa irarom sa regional presentation kan January 6, 2026. Kan Enero 30, kinumpirmar ang endorsement kaini para sa national level. Obhetong magserbing one-stop hub ang Tourism Assistance Center para sa tourist information, assistance asin koordinasyon kan mga programang pangturismo nga ni suportahan ang sustainable asin community-based tourism sa Virac. Padagos man na naglalaom ang LGU Virac sa pag-aprobar kan proyekto na piglalaomang magpapakusog pa sa lokal na turismo. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Puntahan na natin ang Kabisayaan.
Department of Trade and Industry o DTI namahagi ng livelihood kits sa 28 micro, small and medium enterprises o MSMEs sa lalawigan at sa Iloilo City. Narito si JP Hervas para sa balita mula sa Iloilo. Nagpanagtag sang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o kun PPG kits balor 15,000 pesos kada isa ang Department of Trade and Industry kun dita Iloilo sa 28 ka MSME sa syudad kag probinsya. Ang mga benepisyaryo naghalin sa Uton, Gimbal, Miagao, Leon, Santa Barbara, San Rafael, Barotac Viejo kag Iloilo City nga wounded in action kag tuman nga apektado sa mga nagluntad nga sunog. Ang kada kits ginalakipan sa mga kagamitan kag starter goods para masugulan ang ilang negosyo nga furniture making, pagbaligas ng karne, isda, prutas kag ulutanon, restaurant, boarding house kag sari-sari store. Pinaagi sa sininga bulig, nagalamang DTI nga makabangon sa negosyo ang mga apektado nga benepisyaryo. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, kauna-unahang geisha coffee farm sa bansa na matatagpuan sa Davao del Sur, binisita ng Department of Agriculture o DA Region 11. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Gibisita sa Department of Agriculture o DA11 ang pinakaunang geisha coffee farm sa nasod nga makitaan sa Ako Coffee Farm sa Kapatagan, Davao del Sur isip kabahin sa pagpakusog sa industriya sa kape sa rehiyon. Ang geisha usa ka premium nga klase sa Arabica nga gipaila-ila ni Taiwanese farmer Ako Sikayang human nga miangkat og mga seedlings gikan sa Panama niadtong tuig 2018 ug malampuson nga napalambo nini sa taas nga lugar nga adunay 1,737 meters nga elevation. Tumong sa DA11 nga mapakusgan ang katakos sa mga mag-uma ug ikonekta sila sa high-value markets ug mapataas ang reputasyon sa Davao isip sentro sa specialty coffee. Lakip sa mga plano nga lakang ang pagtukod og nursery, research ug techno-demo ug suportang teknikal alang sa pagpalapad sa produksyon sa geisha coffee. Gilantaw ang maong inisyatibo isip mahinungdanong lakang aron nga maduso ang global competitiveness sa kape sa Pilipinas ug subling mahimong o mapaligon ang Pilipinas isip tighimo og world-class specialty coffee. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Dadakoy na natin ang Butuan, isang miyembro ng LGBTQIA+ community sa Caraga Region, kinilala ng RACO o Regional Alternative Child Care Office bilang kauna-unahang adoptive parent sa rehiyon. Pakinggan ang balita mula kay Jocelyn Morano. Usa ka miyembro sa LGBTQA+ community sa Caraga Region giila isip labing unang nahimong adoptive parent human kaaprubahi ang legal nga pag-adopt og bata. Si Sirian Safra formal nga midawat sa dokumento dungan sa pagpatingog sa kampana sa Regional Alternative Child Care Office o RACO hinsa usa sa nagkatabang pagproseso sa mga dokumento. Nagsumikad ang interes ni Safra sa dihang dunay 15 ka adlaw pa lamang ang nahimugsong batang babae ang gitugyan sa social worker diha niya adtong May 11, 2022. Sa tabang sa RACO, naaprubahan ang iyang adoption order adtong November 3, 2025 ug gisundan sa Certificate of Finality pagka December 11. Isip kinaunahang adoptive parent sa LGBTQA+ community, gilao man ni Safra nga magsilbi kining inspirasyon sa uban para nga ikonsidera usab ang adoption aron sa ingon makatabang sa mga batang walay ginikanan, maamuma ug mapadako nga dunay pagmahal ug maayong kaugmaon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi, Ranao Infirmary ng Lanao del Sur. Hinimok ang mga empleyado ng pamahalaan at ng mamamayan na magtulungang panatilihin ang kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Narito ang kabang ulat mula kay Malik Mambuay. Sego gawi polimusa nagikas sila kung National Zero Waste Month na si Dr. Johanna Casanadyong sa Ranao Infirmary na migi sa lecture kung mga empleyado sa Provincial Capital ko kalay guna o kaplimpyo. Sa ko ining gulalan na kalimod na ino si Dr. Adyong aswatingin sa waking gulalanan ko kiganakan ko kapupot na kalindingyan nagukat tatapian sa kalulumpyo ang kaya dunya. Sa piangalin yang pon sa kasangan umanisa ko kalulumpyo na gusto kapya ibunta lumanga darpa. Ay dilo sa lakaw na piyakain kayampon ko piso katawan. So tinug o Islam ko kaplimpyo ginanatigyan na por ko aparateya sa umanisa na plimpyo knabasibo ko galbakaniran kasi din ko liliuta ko mga darpayran. Yang kaya kalilimod na dirpampo no Vice Governor sang kaya probinsya si Muhammad Khalid Mudyam Adyong lagi dito mambo inaliw niya sa suporta ang kaya gobyerno sa Lanao ko lagi day ang mga panaguntaman. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ulat mula kay Malik Mambuay. Dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya maging sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Patuloy ding sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app at sa ating shortwave radio. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.